Hi guys, so magandang araw. So magandang pinagpalang araw. So it's another day. It's another vlog. At nandito ako sa labas. Nagsisiga ako. Ini-enjoy ko yung huling araw ng huling yugto ng summer namin dito. So actually it's fall. At nag-enjoy pa rin. So nagsisiga muna ako para maano natin yung mga lamok, para mahawi natin yung mga lamok. Kahit pa paano may lamok hindi pa rin nawawala. So medyo sets anong oras na ba? So it's 7 o'clock na ng gabi at medyo maliwanag pa ng konti. So at least kahit pa paano i-enjoy pa rin natin. So hello guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Mag-subscribe naman kayo para lahat masaya. Yeah, so inano ko lang na tawag nito habang magkukwentuhan tayo. Ko dito, maganda kasi magtambay sa labas. Lagi ako dito nagkalas. Sira na nga to sa halos sa isang linggo, siguro mga 3 beses ako dito nagsusunog. Maganda kasi pag ka dito, nag-i-enjoy sa labas. Yeah, so ang topic natin today is ano ba talaga ang tunay na buhay namin dito sa Canada. Okay? So sasabihin natin ang tunay na buhay talaga, kung anong nangyayari dito. Hindi ko man siguro maano lahat, pero yung totoong realidad na nangyayari talaga dito sa Canada, okay? So at least yung mga pamilya natin dyan sa Pilipinas, aware naman sila kung ano talaga yung buhay namin dito, okay? So ipag-usapan natin heart to heart habang nag-i-enjoy tayo dito ng pagsiga natin, okay? Yeah, so medyo mausok. Magdadagdag, kukuha lang ako ng mga kahoy pa para may mga tinatambak ako dito sa gilid. Yeah. Ito yung mga inuuwi ko to galing trabaho. Ito maganda kasi itong kahoy na to kasi matagal siya matagal maubos. So ito mga ilang oras din to. Siguro ito mga 9 o'clock na to mauubos to yung kahoy na nilalagay ko. Yeah. Sarap kasi dito sa labas. Gusto ko dito magtambay. At least kahit pa paano. Mga ilang linggo na lang kasi mag-i-snow na naman. Yun ang namin dito. Okay. So, isara ko lang yung pinto. Okay. So, pag-usapan natin yung tunay talaga ba na buhay dito sa Canada. Okay, kasi nga minsan natin dun sa Pilipinas na yung buhay natin dito sagana, which is totoo naman. Okay, so hindi naman natin pinagkakailayan na hindi sagana yung buhay natin dito. Maganda actually ang Canada. Okay, so ang maraming mga tao ang gusto talaga pumunta talaga dito, which is yung mga pumunta dito, natupad yung mga pangarap nila. Oh, ko pala sa inyo. Sorry. Alam niyo yung mga bulaklak ko doon, tingnan niyo guys. Yeah, kahit na fall na, talagang inaano ko pa rin, tinutuloy-tuloy ko pa rin ng dilig kasi sinasagad ko talaga sila. Lock nyo. Oh. Yung sa mga kapitbahay ko, wala na. Wala na yung mga nila. Yeah, pero sa akin, tuloy-tuloy pa rin talaga yan. Yeah. Okay.
Kaya kasi ang marami akong na ang sabi daw dito, yung buhay dito sa Canada is mahirap, masaya, puno ng lungkot, at the same thing, puno ng utang. Ayaw, di ba? Which is totoo. So para awareness lang ito sa mga pamilya natin sa Pilipinas, sana hindi kayo magagalit kung minsan hindi nila maibigay yung mga gusto nyo. So sana maintindihan nyo rin yung buhay dito sa Canada. Okay? So isa-isahin natin yung ano natin dito is kung totoo ba na ang mga Pilipino dito is maraming utang. Siguro in pangkalahatan siguro, of course, yeah, kasi nga in the first place hindi ka naman dito makabili ng sasakyan, hindi ka naman dito makakabili ng bahay kung wala kang utang. Kasi doon nagbe-base kasi dito ang mga lender o yung mga bangko based doon mismo sa the way ng ng credit history mo, credit records mo. So parang sa atin sa Pinas kasi baliktad. The more na wala kang utang, the better. Dito naman, the more na marami kang utang, the better. Pero dapat marunong ka pa rin mag-manage, marunong ka pa rin magbayad kung paano i-handle mo yung mga utang mo. Kasi nga, dito kasi, hindi ka nila papautangin kung hindi maganda yung record mo. So doon nila nakikita na same thing, may mga credit card ka, may mga utang ka, may mga loans ka, the same thing, nababayaran mo siya on time. So doon nagbi-build up ngayon ng tiwala yung mga lender, yung mga bangko para mapautang ka. Okay? So yun ang noon. Kaya masabi ko na maraming utang yung mga Pilipino dito. Okay? Kasi kailangan hindi ka kasi makakabili ng gusto mo. Yung itong ang gwapo ng ilaw ko doon. Ay yung siga ko. Hindi ka kasi dito makakabili or makukuha kung hindi ka mangungutang. Which is normal. Okay? So yan ang dito. The more na maganda ang record mo, the better. Kasi hindi ka naman makakautang dito ng bahay kung wala kang credit history. Hindi ka makakautang ng sasakyan kung wala kang credit history, wala kang credit record. So, yan doon nagbabase. Kaso lang, minsan, naaabuso din yung ng mga credit cards natin. So, I remember, sa aking experience ko lang, my experience is, nung nag-a-apply ako ng credit card, hindi ako ma-approve kasi sabi wala pa daw akong record or wala pa daw ako kakayahan, baka hindi ko mabayaran. So, nag-apply ako, binigyan lang ako ng $300. Tapos yung $300 na yun, galing pa mismo sa pera ko yun. So binigay ko sa kanila para magkakaroon ako ng record. So ganun ka lupit for the first time ka palang That was back 17 years ago. Yeah, pero ngayon grabe, yung mga sila na nag-aalok na yun sa'yo. Tapos after nun, nung maganda na ang record ko, nag-apply ulit ako ng another credit cards. So na-aprobahan naman ako. Yung una palit-liit lang siya. Mga 3,000 lang, 2,000. Hanggang medyo gumaganda na yung mo. So ginagamit ko, tapos binabayaran ko siya, tapos papasara ko, tapos kuha na naman ako ng mga magagandang magagandang bangko, doon na naman ulit. Sila na nag-o-offer sa akin. So ngayon medyo okay na. At sa ngayon marami akong credit card. Marami din utang. Actually, which is normal naman yun. Yeah. Okay, kasi hindi ka rin kasi makakabili ng sasakyan kasi doon din kami nagbabase doon din kami nakakuha kami ng sasakyan namin. So ilang beses na kami nakakuha ng sasakyan, which is ginagamit namin. At the same time, doon din kami na-approve sa mga bangko niyon sa pagkuha namin ng bahay. Okay? So totoo 'yun na yung mga Pilipino dito may mga utang. Pero yung iba naman, they are very good in managing their money dito, their finances dito sa Canada. Okay? Okay, so pangalawa, yung mga Pilipino daw dito maluho.
Depende siguro depende sa location. Kasi dito sa amin sa Saskatchewan, actually yung sasakyan namin, sa akin pa lang sa amin pa lang ng asawa ko, yung sasakyan namin tatlo. So tatlo yung sasakyan namin. Mayroon akong dalawang truck. Tapos yung asawa ko, mayroon siyang sarili niyang sasakyan, may SUV. Yeah. So, hindi luho ang tawag namin dyan, kundi necessities namin. Okay? Kasi kailangan namin yan sa panghanap buhay namin. So, yung isang truck ko, ginagamit ko yun sa business namin. So, ginagamit ko for everyday work, panghakot, pang travel, pang ano ko sa mga trabaho ko. Tapos yung isang sasakyan naman sa asawa ko, ginagamit niya rin yan sa trabaho niya. So, dito kasi sa amin, wala kasi kaming bus dito. Walang public transportation dito na katulad sa atin sa Pinas niya na may mga jeep, bus, tawag nito, PUB or any na pwedeng masakyan. Dito kasi wala. Tsaka ang layo kasi. Isipin mo, pag wala kang sasakyan, mahihirapan ka. Which is sa Saskatoon, mayroong mga bus doon. Sa amin kasi dito, wala talaga. Tsaka kailangan namin dito, lalo na pag winter. Hindi ka pwedeng maglakad, hindi ka pwedeng magbisikleta. Yeah. On the way naman sa nature mo, ng trabaho mo, kailangan mo talaga. Yung isang truck naman namin, binili ko yun para sa pang-family namin. So, that's for family trip. Ginagamit ko yan talaga. At saka dito kasi sa amin, mataas kasi yung snow. So, truck is the best talaga. Pag gagamitin mo talaga sa mga snowstorm, yan talaga yung pinakano. Kaya, halos dito, pag pumunta kayo dito sa province namin, dito sa Saskatchewan, ang daming truck na mga nagda-drive. Yeah. Nag-ilaw na yung ano ko. Nag-ilaw na yung mga ano ko dito. Yeah. Yeah. So, ganun ang ano namin dito. Hindi luho yung ang part nagpabibili ng sasakyan dito. Minsan yung iba kasi naaabuso na rin. So, yung iba, which is, yung mga ibang Pilipino is, bumibili ng more than enough sa mga kailanganin nila. Yung iba, nagkukompetensya sila. Mayroon yung isang kasama niya, may ganito. Nakabili siya ng bagong sasakyan. So, kailangan siya, mayroon din siya, bagong sasakyan din. Well, nasa kanila yon. Yeah. So, depende naman sa pag-manage mo ng finances mo dito. Yeah. Siguro, ang ano nga dito sa Canada is, the more na malaking kinikita mo, the more naman yung grabe naman ang luho na kailangan. Ayaw, diba? Diba? Hindi natin maano yung buhay ng bawat isa dito. Kasi nga, you can buy anything here dito sa Canada. Lahat talaga dito, makukuha mo, mabibili mo talaga. Yeah. Kumbaga, katulad dyan sa Pinas, bili ka ng bahay, mahihirapan ka talaga makakabili. Dito, makakabili ka ng sasakyan dito. Kung mayroon kang pambili, makakabili ka dito kaagad. Makukuha mo siya kaagad. Yeah. Tapos, yung mga pagkain, mabibili mo kasi lahat dito, which is very cheap na. Yeah. Tsaka yung iba, yung bili ng bahay. Actually, ang pagbili ng bahay talaga dito is pinaghahandaan talaga. Hindi siya basta-basta. Okay? So, ang pagbili ng bahay talaga dito, kumbaga, pinag-iipunan. Hindi siya sabihin mo lang na bibili ako ng bahay bukas. Hindi. Kasi nga, once you've been committed doon sa mortgage mo, magbabayad ka talaga buwan-buwan or weekly or bi-weekly. So, yan ang ano talaga dito. Ang kagandahan naman ng may bahay ka dito is, kumbaga, naiipon din yung pera mo at the end of the year. Kung magkano yung maano mo after 5 years, after 10 years, after 15 years, pwede mong ibenta. Which is, mayroon ka may kukuha ang equity. Di katulad sa nagre-rent ka lang. Ako kasi nag-rent naman kami for how many years. Yeah. So, di katulad ng mga nagre-rent ka lang na pinailaw ko na yung ano ko. Kasi nga medyo dumidilim na tawag nito, kung magre-rent ka every month, so halos walang may bumabalik sa'yo. Kumbaga, which is, rent ka lang, ganun lang talagang ano. Ang maganda naman sa rental is, yung iba, libre yung water, ang daming lamok. Libre yung kuryente. So, kasama na doon sa utilities ng mga nare-rent mo.
Yeah, kasama na yung internet. So, yan ang kagandahan doon. Ang ano naman kasi, sa pagbili mo ng bahay is, you are paying your mortgage, you're paying all the bills. So, binabayaran mo yung kuryente, binabayaran mo yung tubig, binabayaran mo yung internet, at binabayaran mo yung gas. So, yan pa. Tapos, i-consider mo rin yung maintenance ng sasakyan, at tsaka yung pagkain nyo rin, tsaka yung pambili mo ng gas, at ano pa, kung mga ano-ano pa, di ba? Mas marami na ano. Yeah. Kaya minsan, yung mga Pilipino dito, yung expenses nila too much doon sa income. Kaya minsan, lumulubog ka talaga dito sa utang. Okay? Halos, minsan ang buhay talaga dito is, tawag nun, ang tawag namin is paycheck to paycheck. Talagang, kung ano yung kinita mo, yun lang talaga babayad mo. Wala talagang naiiwan. Yan talaga yung pinakaano dito na buhay talaga namin dito sa Canada. Kaya nga minsan, yung mga tawag nito, yung mga ano natin sa Pilipinas, nagagalit pag hindi mo pinadalan. So sana may intindihan nyo rin na kumikita kami ng dolyar dito, dolyar din yung ginagastos namin, yung binabayad namin. Malaki ang kinikita namin dito, malaki din yung binabayad namin. Kasi yung mortgage, isipin mo, you're paying mortgage dito 1,600 sa isang buwan, babayaran mo pa yung sasakyan mo. Yung loan ng sasakyan, babayaran mo pa yung mga utilities mo. Tapos, minsan kakain pa kayo ng family mo sa labas. Kasi nga, kailangan mo rin talagang lumabas din eh. Kailangan mo rin ano yung family mo. So, yan ang pinaka-realidad talaga namin na buhay dito sa Canada. Tapos, yung weather, pinaka-malupit din dito na ano namin dito. Mayroon siguro sa mga ibang provinces na medyo maganda yung mga weather nila. Pero dito sa amin talaga, frigid talaga, malupit. Kumbaga, very harsh ang ano talaga dito ng weather sa amin. Especially pagdating sa winter time. The more na ano ng winter, ang daming aksidente nangyayari talaga. Sobrang dulas kasi ng snow. Okay? So, yan ang ano doon, yung mga katanungan na kung bakit ba yung mga maraming mga Pilipino dito na lubog sa utang din. Yeah. Kasi nga, syempre, sa dami ng utang na binabayaran mo dito, minsan na-short ka, nagagalaw mo na rin talaga yung credit card mo, which is kailangan talaga. Yeah. Kasi nga, minsan hindi naman enough yung income na kinikita mo sa the way ng living mo. Pero kung siguro yung iba, if you are very practical naman, sa akin kasi, life is too short to be, to be kuripot. Kasi nga, ang buhay, saglit lang eh. Ngayon, kung nagtitipid ka sa sarili mo, nagtitipid ka sa family mo, aanin mo naman yung pera mo pag namatay ka, di ba? So, yun ang ano ko doon. Kumbaga, hindi ka naman na magtitipid ka. Siguro pagtitipid siguro which is normal naman, pero yung pagtitipid mo na grabe na talaga, yung parang sobrang kakuriputan na talaga, which is siguro hindi na siya hindi maganda. Yeah, so yan ang i-ano ko sa inyo. Kasi nga yung grabe yung ano talaga dito ngayon. Kasi nga minsan yung mga family natin sa Pinas, minsan isipin nyo rin na tawag na ito, minsan nakakaawa din yung mga buhay ng mga OFW dito. Minsan din talaga ako last nang umuwi ako is that was back 2000 and kailan ba last ako umuwi? 2012, hindi pa ako nakauwi. So nag-iipon kami ng family ko na gusto din namin umuwi ng Pinas. Yeah. Kasi nga pag uuwi ka, ang iisipin mo yung babayarin mo dito at saka yung gagastusin mo doon. So hindi kasi pwede na uwi ka, hinto na lahat eh. Hinto yung mga bayarin mo dito. Hindi pwede. So kailangan pag before ka uwi ng Pinas, i-settle down mo rin yung mga babayaran mo dito. Kumbaga, yung mga mortgage mo dito, yung loan mo. So, kailangan ma-settle down mo rin yan. Yan ang mga nag-hindrance na tawag dito, na mahirap sa mga Pilipino na makakauwi talaga ng Pilipinas. Tsaka, minsan,
iisipin din natin na yung ano dito, yung trabaho talaga dito is hindi siya ibig sabihin na andito ka sa Canada, mayayaman na yung mga tao dito. I don't think siguro. Kasi nga yung iba pinapakita lang nila na maganda yung tawag nito, maganda yung mga pinupuntahan nila para ano naman sa sarili nila, na regalo nila sa sarili nila, na at least kahit in the mga ilang ano naman is at least nakaranas sila ng masarap na buhay din talaga dito. Pero ang totoo talaga is napakahirap talaga ng buhay dito sa Canada. Sobrang hirap talaga. Tingnan ko yung yung nito yung siga ko kasi di ba? Nagpapausok ako dito kahit konti lang na para mawala yung lamok. Maganda hindi siya malamig ngayon. Maganda yung paggabi na medyo nagaano na rin yung lamig. Pero ngayon medyo maganda siya. Sa mga ibang bahay kasi hindi sila makakasunog ng mga ganitong tawag yan. Hindi sila magkakasunog ng nila. Pero dito sa amin is pwede ako dito kasi nga ang luwag ng backyard ko. Tingnan niyo, sobrang luwag yan. Andun pa, malayo pa yung bahay ko doon. Yeah. So, yan ang ko sa inyo guys, na hindi lahat dito sa Canada is masarap ang buhay. So, napakahirap talaga ng buhay namin dito. Okay? So, marami ako nakikitang mga vlogs na ang sinasabi nila is ang sarap ng buhay daw nila dito. Siguro, sa kanila siguro, masarap yung buhay talaga nila. Pero dito sa ang dito is tawag yan. Pag wala kang trabaho, mahirap din. Yeah. Which is kahit wala kang trabaho, mayroon namang sabihin natin na may employee insurance naman na employment insurance na tinatawag naming EI. Now, which is magsusurvive naman sa'yo for the past 12 months na pwede mong i-apply. Katulad din sa atin sa Pilipinas kasi, yung dito pag nawalan ka ng trabaho, pag na-laid off ka sa trabaho, humina yung company nyo, pwede ka mag-apply ng EI. So, susuportahan ka ng government for 12 months habang wala kang kita. So, yan ang the best na doon. Yeah. Kumbaga, wala kang kita na natanggal ka sa trabaho mo, biglang humina yung kumpanya nyo, natanggal ka sa trabaho mo, then mayroong insurance na sa'yo. So, suportahan ka ng gobyerno dyan. Tsaka yung tawag nito, yung yung healthcare namin dito. Maganda yung ng healthcare ng Canada, which is super nice. Ang problem nga lang is kulang lang talaga ng worker. Kasi last time, naalala ko, dinala ko yung anak ko doon. Pumunta kami ng 9 o'clock ng gabi. Nakaalis na kami ng hospital. That was 3 o'clock in the morning. So, hindi pa kami inasikaso. Umalis na lang kami. So, yan ang libre nga yung healthcare na dito. Pero, ang problem is shortage ng worker. Yun ang pinaka worst na scenario na nangyayari talaga dito. Okay? So, yan ang mai-share ko sa inyo guys. At sa mga sunod na mga vlog natin, sasagutin ko yung mga ibang katanungan ng ating mga kapanood. At ngayon nag-i-enjoy lang kasi ako dito ngayon sa labas. Yan, sisiga lang ako. Yan ang ko dito. Tapos buksan ko muna yung yung mga ilaw ko dito sa labas. Hala ka, natulog na itong isa. Diday. Ano yung tulog na? Hala ka. Hala, natulog na dito. Diday. Noy, ito
Okay? Yan mo, dito sa labas, oh. Natulog na dito. Dito sa swing. Come on, go inside. Come on na. We're go inside. Come on, come on. Come on, just walk. Come on, come on. Jesus. I'll just gonna turn on the lights muna, okay? Binuksan ko yung ilaw namin dito para maliwanag nun. Come on down, you sit down. I make a fire in there. Come on. You want here? Come on. Oh, you go get inside na. Get inside na doon. Dito na natulog to sa ano. Go na doon, upstairs. Yeah, just leave it there. I'll bring that later. Ito guys, oh, ganda ng likod namin, oh. Ito kasi may ano to dati, may ilaw to dati. Kaso lang, wala yung remote ng ano ko. Ganda kasi tong kahoy na to, oh. Matagal kasi siya matagal maubos. Yeah. Ang sarap ng ano. Kaya na-enjoy ko lang yung ano, na-enjoy ko yung tawag nito, yung ganda ng ano, yung ganda ng panahon. Yan ang backyard namin. Nagbukasan na yung mga solar ko. Yeah, ay nako. So, yan. Ganito lang yung buhay namin dito sa Canada. Kasi nga, ilang linggo na lang. Siguro, wala na isang buwan. Magkakaroon na kami ng snow dito. So, ito mapupuno na naman to ng snow yung mga lugar na to. Yeah. Yan ang ano namin dito. Okay guys. So, maraming salamat. At mag-i-enjoy muna ako dito sa Mag-i-enjoy muna ako dito sa labas namin. Okay. So, thank you so much and don't forget to subscribe sa channel ko. I'm very small channel ko, yung mga maliit pa lang yung channel ko dyan. So, if you guys can support me by subscribing, then maraming salamat. Okay, so thank you so much sa kapanood and God bless everyone. Bye-bye.